25 million euros o 1.5 billion pesos. Ito ang perang ipamimigay ni Marlene Engelhorn sa mahihirap. Siya ang tagapagmana ng isa sa pinakakilala at prestihiyosong pamilya sa Austria. Marlene Engelhorn, a 30-year-old... Like this Austrian heiress, she's giving away her fortune. An heiress in Austria to give away her 25 million euros. Bata pa lang ay alam na ni Marlene na milyon-milyon ang kanyang mamanahin. Siguro kung sa atin ito mangyari ay magtatatalon tayo sa tuwa. Pero para kay Marlene, naiinis siya sa pagkakaroon niya ng mana. At ito ay dahil daw sa kanilang gobyerno. Kaya naman 90% ng kanyang mana ay kanyang ipamimigay. Ngunit kakaiba rin ang kanyang style. Hindi lang niya ito basta-basta ibibigay sa mga charities o foundation. Pipili siya ng 50 katao mula sa mga mamamayan ng Austria at sila ang magdidesisyon kung kanino o saan nila ibibigay ang pera ni Marlene. Babayaran pa niya ang mga taong ito ng nasa 72,000 pesos every weekend. At ito pa mga kaasam, pagkatapos daw mapamigay ang kanyang mana ay magtatrabaho siya tulad ng isang ordinaryong mamamayan. Ano ba ang ginawa ng kanilang gobyerno na siyang dahilan kung bakit nakapagdesisyon si Marlene na mas mabuti pang ipamigay na lang sa mahihirap ang halos lahat ng kanyang minanang kayamanan? Si Marlene Engelhorn ay isang Austrian-German heiress na pinanganak noong 1992 sa Vienna, Austria. Bahagi siya ng Engelhorn family, ang pamilya na nagmamay-ari ng BASF, ang tinaguriang largest chemical company in the world. Ang lola ni Marlene na si Trudel Engelhorn Vicchiato ay may net worth na $4.2 billion noong 2022. Nang mamatay ito noong September 2022, pinamanahan nito si Marlene ng milyon-milyon. Pero bago pa man namatay ang kanyang lola, idineklara na ni Marlene na ipamimigay niya ang 90% ng kanyang mana. At ito ay nasa 25 million euros o 1.5 billion pesos sa ating pera. Nakuha niya ang pansin ng media nang magpahayag ito na hindi siya interesado sa kanyang mamanahing pera. Isang social activist si Marlene at isa sa pinapanawagan niya sa kanilang gobyerno ay ibalik ang inheritance tax sa Austria. Taong 2008 kasi ay nagpatupad ng batas ang Austrian government na hindi na sila magpapataw ng tax sa mga mana at regalo. Para kay Marlene, ang nakikinabang lamang sa batas na ito ay ang mga mayayaman. Para sa kanya, napaka-unfair daw na hindi papatawan ng tax ang mana ng mga mayayaman dahil karamihan sa kanila ay hindi naman pinaghirapang makuha ang kanilang minanang pera at mga ari-arian. Samantalang ang mga ordinaryong mamamayan na pinaghihirapang pagtrabahuhan ang kanilang sweldo ay kinakaltasan ng income tax. Isa daw ito sa dahilan kaya lalong yumayaman ang mga mayayaman at lalong naghihirap naman ang mga mahihirap. Sa tingin niya rin ay hindi niya deserve ang napakalaking halaga na mana dahil hindi naman niya ito pinaghirapan. At ito ang dahilan kung bakit ipamimigay ni Marlene ang 90% ng kanyang mana. I did not earn my money. I was born into a rich family for which I never had to work. Tax us. Itinayo ni Marlene ang Tax Minaw, isang grupo na binubuo ng mga mayayamang individual. Ang panawagan ng grupong ito ay maging patas ang tax system ng kanilang gobyerno at patawan ng mas malaking tax ang mga mayayaman. Para ma-achieve ito, ginagamit ng mga miyembro ang kanilang impluwensya tulad ng access sa media upang ipakita sa lahat, lalo na sa mga public servants, ang hindi magandang epekto ng wealth inequality. Kaya kung hindi daw papatawan ng tax ang kanyang mana para matulungan ang mga naghihirap, ay siya na lang daw ang gagawa. Pero kakaiba rin ang pamimigay ni Marlene. Para mas malaman ni Marlene ang hinaing ng mamamayan at matugunan ito sa pamamagitan ng kanyang mana, ay naglunsad siya ng bagong project na tinawag na Good Counsel for Redistribution. Sa proyektong ito, nag-imbita si Marlene ng 10,000 random Austrian citizens para hingan niya ng suggestions kung kanino o saan niya nararapat ibigay ang kanyang mana. Ang
Ang mga interesadong sumali ay sasagot sa isang questionnaire at mula doon ay pipili ng 50 katao na magiging opisyal na miyembro ng Good Council. Pipili rin ng 15 substitute members in case merong mag-drop out sa 50 na miyembro. Mula March hanggang June ngayong taong 2024 ay magtitipon-tipon ang 50 members ng Good Council para pag-usapan kung saan dapat mapupunta ang mana ni Marlene. Hindi makikialam si Marlene at hahayaan niya na ang council members ang magdesisyon dito. Ang mga council members ay makakatanggap naman ng sweldo na 1,200 euros every weekend. Ito ay nasa 72,000 pesos sa ating pera. Babayaran rin ang gastos nila sa biyahe. Pero alam nyo ba, ang plano ni Marlene pagkatapos ipamimigay ang 90% ng kanyang mana ay maghahanap siya ng trabaho tulad ng nakararami. Ang matitirang 10% ng mana ay ilalaan niya bilang panimula sa kanyang buhay bilang isang normal citizen. Ang nais kasi ni Marlene ay mamuhay na parang isang pangkaraniwang mamamayan. Nakakahangang isipin na mayroon pang tulad ni Marlene Engelhorn na handang isakripisyo ang halos lahat ng kanyang yaman para maging ehemplo sa pagbabago at pagkakapantay-pantay. Kung nagustuhan niyo po ang content natin ngayon, mag-comment ng yes. This is your Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!